Hi guys, this is Ai again, your millennial negosyante. Today, magbibigay ako ng tips for first-time fur parents when whelping a dog. So, short story lang, 3 times na akong experience when whelping a dog. So, kadalasan, hindi ko naman sila dinadala sa vet for whelping dahil unang-una, it comes with the funds na kailangan ready ka. So, tip number 1, whelping area. Dapat ready tayo lagi ng whelping area ng ating dogs or yung lugar kung saan siya manganganak. Kailangan may ample space siya to move around. Magsisimula yan sa labor. Siguro mga 12 hours labor yan. Pero if that goes beyond ng labor time ng inyong aso, something is wrong. No? Kailangan dalhin nyo na sa vet. But when sa whelping area na kakailanganin niya, yun nga, yung fence or a specific area lang, kahit di nyo gastosan, dun lang siya mag-whelp, mga nganak. Kadalasan, lalagyan ko yan ng carton. For parent tipid tips, karton, madaling palitan, mabilis itapon, palitan ulit. Yan ang tip number 1, whelping area. Tip number 2, have a whelping supplies ready. Nasa akin ngayon, dala-dala ko yung mga whelping equipment ng aking mga dogs. Unang-una dyan is yung mga towels. Number 2, yung gloves. Number 3 is itong pee-pad. This is a disposable pee-pad na kailangan ninyo pag i-place na yung tuta, sterilized na scissors, tapos may naka-ready kayo na ganito. Para saan ba to? Ito yung panghigop nung sa ilong ng puppies. Kasi pag nabablock ng water yung nose nila and then yung mouth nila, ito yung pang-suck, breathing area nila. So, kailangan may ganito. Number 3, ito, wet tissue. Kailangan. Wet tissue, paper tissue, pampunas ng inyong dog. Yung mga nanay na dogs, let them do their thing pag alam nyo na independent yung dog inyo. Pero pag hindi, go to the vet. Tip number 3, know the signs of labor. Walang kapaguran, hinga ng malalim. Nagne-nesting na sila, nagkakalkal na sila ng flooring nyo, kung saan na sila nagagaganon. Nawawalan na siya ng appetite kapag eating time na. Kailangan, as a fur parent, kalmado lang tayo. Mapagmatsyag lang. Hindi tayo medyo OA, no? Tip number 4, napaka-importante. Support, don't stress. Huwag ka ma-stress out kasi stressed out na nga yung mama dog mo, pati ikaw stressed na rin. So, kalmahan mo lang. Alalayan mo lang siya na ma-deliver niya ng normal yung mga puppies niya. Be there. Maging be there as their comfort, no? Make sure na kung may male dog ka na nakapaligid sa kanya, ilayo mo muna. Kailangan yung area ng pagliliburan niya isolated. Kayo lang dalawa. Baan nyo pasensya nyo at saka pinag-isipan nyo maigi kung ready kayo sa ganun. Tip number 5, call the vet if something is wrong. If yung labor tumatagal na ng mga 17 hours, nangyari yan sa akin, non-stop yung hingal niya, lakas na nagtibok ng puso, dalhin nyo na. Worst case scenario, pati yung mom dog nyo, madamay na rin sa komplikasyon, no? Pakiramdaman nyo, you know your dog very well. So, alam nyo kung kaya niya or hindi. Nasa gut feeling nyo lang yan as a fur parent. Whelping can feel overwhelming, pero kapag ready ang isang fur parent, nothing will go wrong naman. Stay calm, always execute those 5 tips na binigay ko sa inyo and everything will be okay. Sa fur parents dyan na nakaka-experience ng whelping or labor na, congratulations in advance kasi lola ka na, lolo ka na. Just enjoy the moment. Don't stress yourself. This has been your millennial negosyante and I'll see you around.